Tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Tatlong magagandang prinsesa ang pinagmamalaki at karangalan ng kaharian ng Lunera. Sila ay sina Prinsesa Saine, Prinsesa Ileria at Prinsesa Mana. Hindi lang pisikal na anyo ang maganda sa mga dalaga, maging ang kanilang kalooban ay labis ang kabaitan. Tinutulungan nila ang mahal na Haring Emerdo sa pamamalakad ng kaharian. Mahilig magbasa at matalino si Prinsesa Saine, kaya tinutulungan niya ang mga iskolar ng kaharian. Si Prinsesa Ileria naman ay aktibo sa pamamalakad at pagsasanay ng hukbong sandatahan ng kaharian ng Lunera. Hindi rin pahuhuli si Prinsesa Mana na magaling sa agrikultura at pananalapi, kaya tumutulong siya sa pamamahala ng kalakalan ng kaharian. Dahil sa pagtutulungan ng mga prinsesa, masagana at mapayapa ang kaharian ng Lunera. Masasaya ang mga tao, higit sa lahat ang mahal na hari. Dahil sa kagalakan ay ipinag-utos niya na maghanda ng isang malaking piging na bukas sa mga tao. Ito ay upang ipagdiwang ang kasaganahang tinatamasa ng kaharian at pasasalamat na rin sa tatlong mahal niyang prinsesa. Masayang gumayak ang tatlong prinsesa. Magkasundo sila sa lahat ng mga bagay, pati sa mga paborito nilang gamit ay magkakasundo sila. Nang oras na para sa piging, namangha ang mga tao nang makita ang tatlong prinsesa. Animoy mga brilyante sa taglay na natatanging kagandahan. Sagana ang mga pagkaing nakahain sa mga mesa. Bumaharin ng mga regalo mula sa mga tao. Pasasalamat ito sa kabaitan ng tatlong prinsesa. Kasama sa mga dumalo sa piging ay ang hari at prinsipe ng kalapit na kaharian. Manghang-mangha ang mga tao sa kaharian ng Lunera sa kanilang taglay na kakisigan. Nangingiti na lamang si Haring Emerdo dahil alam niyang nasisiyahan sa atensyon ng mga tao ang kanyang matalik na kaibigang si Haring Radon. At mukhang hindi rin pahuhuli ang makisig na prinsipe sa kanyang tabi. Lumapit sina Haring Radon at ang prinsipe upang maipakilala ang kanyang anak sa mga prinsesa. Mga mahal kong prinsesa ng Lunera, aking ipinakikilala sa inyo ang aking anak, si Prinsipe Joaquin. Pagkapakilala sa kanya ay isa-isa niyang hinalikan ang kanilang mga kamay. Palihim na nagtinginan naman ang dalawang hari na animoy nagpapalitan ng mensahe sa pamamagitan ng mga mata. Kapwa sila nalulugod at magiliw na tinanggap ng tatlong prinsesa ang prinsipe. Sa kalagitnaan ng piging, napagdesisyonan ni Haring Emerdo na isa-isang buksan at ipakita ang mga regalo para sa mga prinsesa. Sumang-ayon naman ang tatlo at hindi nagtagal na puno ng naggagandahang mga regalo ang lamesa. Mahal na hari, naririto po ang huling regalo, sabi ng lalaking tagapagsilbi sa palasyo. Tumango ang hari, hudyat ng kanyang permiso na buksan ang maliit na gintong kahon. Inilapag ng tagapagsilbi ang kahon sa gitna ng hapag, at ang lahat ng mga nakakita ay manghang-mangha sa ganda ng kahon. Samot-saring mga mamahalin at makikinang na bato ang pumapalamuti sa kahon. Ngunit ang mga ito ay hindi maikukumpara sa bagay na nasa loob ng kahon. Binuksan ng tagapagsilbi ang kahon at napasinghap ang lahat ng nakakita sa kumikinang na gintong suklay. Dalisay na ginto na nabubudburan ng mga diamante at may kung anong liwanag sa palibot nito. Nang humayo ng kaunti ang liwanag, nakita ng hari na may nakasulat sa hawakan nito. Para sa pinakamaganda,
Nang basahin ni Haring Emerdo ang nakasulat, napapiksi ang tatlong prinsesa. Lingid sa kaalaman ng lahat, may kung anong usok na bumalot sa mga mata ng prinsesa. Mabilis na kinuha ni Prinsesa Saine ang suklay. Dahil siya ang pinakamagaling sa literatura, natural lang na siya ang ituring na pinakamaganda. Mabilis namang inagaw sa kanya ni Prinsesa Ileria ang suklay. Sa araw-araw niyang pagsasanay, alam niyang maganda ang hubog ng kanyang katawan. Siya dapat ang pinakamaganda. Nang ikakabit na niya sa buhok ang gintong suklay, tinapik ng malakas ni Prinsesa Mana ang kanyang kamay. Nabitawan ito ni Prinsesa Ileria at mabilis namang nasalo ni Prinsesa Mana. Dahil sa karunungan sa agrikultura, alam ni Prinsesa Mana ang mga halamang nakapagpapaganda at siya ang unang gumagamit nito. Kaya dapat lang na siya ang ituring na pinakamaganda. Naggalit si Prinsesa Saine at Prinsesa Ileria at sabay na sinunggaban ang suklay sa kamay ni Prinsesa Mana. Maging ang kanilang mga alalay ay nakisali na rin sa pakikipag-agawan. Napuno ng nagsisigawang mga babae ang pinagdarausan ng piging. Lahat sila'y sinasabi na siya ang pinakamaganda at ikakaila naman agad yon ng iba. Nagulat naman si Haring Emerdo sa nasasaksihan. Ngayon lamang niya nakitang umasal ng ganito ang tatlong prinsesa. Hindi siya makapaniwala na dahil lamang sa isang suklay ay mag-aaway ang mga ito at sa harap pa ng kaibigang hari. Hindi na malaman ng mga kawal at tagapagsilbi kung paano sila aawatin. Kaya't sumigaw si Haring Emerdo ng pagkalakas-lakas. "Magsitigil kayo!" Sigaw niya na halos nagpayanig sa pinagdarausan ng piging. Lahat ay napatigil at nakitang galit na ang hari. Hinawakan naman ni Haring Radon sa balikat ang kaibigan upang pakalmahin. "Bakit hindi natin ito gawing isang patimpalak?" ang sabi ni Haring Radon. "Si Prinsipe Joaquin ang magpapasya." Sumang-ayon naman si Haring Emerdo at sinabing kung sino ang makakakumbinsi kay Prinsipe Joaquin ay siya ang tatawaging pinakamaganda at makakakuha ng gintong suklay. At kung sino ang mapipili ay igagalang ng dalawang hindi. Dali-daling tumalilis ang tatlong prinsesa pabalik sa kanya-kanyang silid. Paruot parito si Prinsesa Saine sa kanyang silid. Iniisip kung papaano mapapasa kanya ang gintong suklay. Nang makaisip ng paraan ay sinabihan ang kanyang tagapagsilbi na tawagin si Prinsipe Joaquin at papuntahin sa kanyang silid. Dali-dali siyang pumunta sa kanyang pribadong silid-aklatan na naglalaman ng mga pinakamahalagang aklat ng karunungan. Galing pa ang mga ito sa malalayong lugar. Walang katumbas na halaga ang mga ito. Nang pumasok si Prinsipe Joaquin sa kanyang silid, ay nakahanda na si Prinsesa Saine. Nakalatag ang mga aklat ng karunungan na walang katumbas. Iyon ang gagamitin niya para makuha ang suklay. Sinabi niyang nakapaloob sa mga aklat na yon ang karunungan ng buong mundo na walang makatutumbas sa prinsipe sa dunong at yaman kapag nabasa na niya ang mga ito kapalit ng gintong suklay. "Ito ba ang alok mo?" tanong ng prinsipe. "Hindi totoong walang makatutumbas sa akin dahil ikaw mismo alam na ang mga nakasulat dyan." Pagkasabi nun ay lumabas na ang prinsipe sa kanyang silid. Naiwang na pamaang si Prinsesa Saine. Bigla namang pumasok si Prinsesa Ileria at ngumiti ng mapang-asar. Pinagtatawanan niya ang alok ni Prinsesa Saine bago sinundan si Prinsipe Joaquin. Tinawag ni Prinsesa Ileria ang prinsipe. Inimbitahan niya ito na magpunta sa pinagsasanayan ng mga hukbo. Pinakita niya ang pinakamagagaling na sundalo ng Lunera. Namangha naman ang prinsipe dahil totoo ngang mahuhusay ang mga nasa hukbo ng Lunera. Sinabi niyang kung sa kanya ibibigay ang suklay, sisiguraduhin niyang makukuha ng prinsipe ang suporta ng Lunera sa mga digmaan. Napangiti ang prinsipe na may pang-uuyam. Ngunit ang katapatan ba nila'y magiging akin? Walang naisagot si Prinsesa Ileria sa tanong at iniwan din siyang napamaang ng prinsipe. Si Prinsesa Mana na may tahimik na nakaupo sa kanyang silid.
habang pinagmamasdan ang mga halaman sa kanyang harapan. Nakita niya kung papaano tanggihan ni Prinsipe Joaquin sina Prinsesa Saine at Prinsesa Ileria. Batid niyang mahirap kumbinsihin ang prinsipe. Lalo pa at taglay na nito ang halos lahat ng meron sila. Baka nga mas higit pa. Kailangang makaisip ako ng paraan, sa isip ng prinsesa. Inilibot niya ang kanyang paningin at napadako ito sa pinakamataas ng kanyang tokador. Saglit na kinabahan si Prinsesa Mana nang kunin niya ang isang kahon at tinignan ang laman. Iba-ibang nakalalasong kabuti. Napangiti si Prinsesa Mana. Oo nga naman, hindi na niya kailangang kumbinsihin ang prinsipe kung siya na lang ang matitira. Nagmamadaling kinuha ni Prinsesa Mana ang katas ng mga nakalalasong kabuti. Bukas na bukas ay isasagawa na niya ang kanyang plano. Kinabukas ay inimbitahan ni Prinsesa Mana sina Prinsesa Saine, Prinsesa Ileria at Prinsipe Joaquin para magminindal. Naghain siya ng mga minatamis at siyaang siya mismo ang gumawa. Nakangiti niyang inabot ang mga tasang may lason sa kanyang mga kapatid. Sabay-sabay na sana silang iinom nang matabig ng tagapagsilbi si Prinsesa Saine. Nabitawan nito ang hawak na tasa at natapon ang laman yun malapit sa paanan ni Prinsipe Joaquin. Humingi ng tawad ang tagapagsilbi at kukuha na sana ng panibagong tsaa nang pigilan siya ni Prinsipe Joaquin. "Sandali," sabi nito at tinignang maigi ang kanyang paanan. Umiitim ang pilak na buton ng aking sapatos. "Lason!" bulalas ng lalaking tagapagsilbi. Agad na nagpakuha si Prinsesa Ileria ng kutsaritang pilak at inilagay yon sa kanyang tsaa. Nakita nila itong nangitim. Mabilis ang mga sumunod na ganap. Sinampal ng ubod ng lakas ni Prinsesa Ileria si Prinsesa Mana. Si Prinsesa Saine na may hindi pa rin makapaniwalang muntik na siyang napatay ng kanyang kapatid. Si Prinsipe Joaquin naman ay naiiling sa nangyayari. Hindi niya inakalang aabot sa ganito ang kanyang maliit na pagsubok sa tatlong prinsesa. Oo, sa kanya galing ang suklay. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang pagmamahal ng mga prinsesa sa isa't isa. Kinuha niya ang gintong suklay at inilapag sa lamesa bago maglaho upang iulat ang mga pangyayari sa dalawang hari. Nang makita ng tatlo ang gintong suklay sa hapag, nagunahan sila sa pagkuha nyon. Suntok, sipa, sa bunot ang ginawa nila, makuha lamang ang suklay. Walang gustong magpaawat sa tatlong prinsesa. Bawat isa sa kanila ay gustong makuha ang gintong suklay. Bawat isa sa kanila ay iniisip na siya ang karapat-dapat sa gintong suklay dahil siya ang pinakamaganda. Walang gustong magpatalo at magbigay. Sa akin, sa akin, sa akin! Ang tanging laman ng pag-iisip nila. Sabay-sabay silang naghilahan at nasira ang gintong suklay dahil sa kanilang pag-aagawan. Nang masira ang suklay, ay parang natauhan naman ang tatlong prinsesa. Nawala ang kung anong usok na tumakip sa kanilang mga mata. Nagtinginan ang tatlong prinsesa. Bawat isa'y nakita ang mga galos, sugat at pasang ibinigay nila sa kanilang mga kapatid. Si Prinsesa Manay nabuwal nang makita ang magulong itsura ng kanyang mga kapatid. Lahat sila'y hindi makapaniwala na nagawa nilang saktan ang isa't isa dahil lamang sa isang material na bagay. Agad naman siyang dinaluhan ni Prinsesa Saine at Prinsesa Ileria. Niyakap niya ang mga ito dahil lamang sa isang suklay, dahil lamang para mapatunayan na siya ang pinakamaganda, ay halos magpatayan na sila. Napaiyak na lang ang tatlong prinsesa nang maalala ang mga ginawa. Muntik na, muntik na, muntik nang mawala sa kanila ang pinakamahalaga. Naghawak-hawak sila ng mga kamay at humingi ng kapatawaran sa isa't isa. Dahil hindi na importante kung sino ang pinakamaganda. Ang kagandahay panandalian lamang. Ngunit ang pagmamahal at suporta ng mga kapatid ay panghabang buhay.
at walang katumbas.